Isang magandang hapunan sa ating lahat. Pakibati ang inyong katabi, magandang hapunan. Nakakagutom po ba? Kung sakaling kayo'y tatanungin, halimbawa magtanong ako, anong gusto niyong ulam mamaya pagkatapos ng misa? Maghahapunan po tayo, anong gusto niyong ulam? Papipiliin ko kayo ng 3. Sweet and sour pork. Pangalawa, ginisang ampalaya. Pangatlo, siopaw na asado. Diet ka ng konti eh. 3 po yun, no? Sweet and sour pork, ginisang ampalaya, at asadong siopaw. Sino ang gusto sa sweet and sour pork? Wala? Meron din konti. Sige. Yung ginisang ampalaya, no, nalalaman ng mga edad, mahihilig po sa ginisang ampalaya, yung medyo nasa, ano po, no? Siopaw na asado. Meron. Si Father ba? Bumoto ka ba, Father? Okay, ito po yung ibig sabihin ng mga pinili niyo. Sweet and sour pork. Masarap yan. Lalo na kung bago pa lang kayong nagmamahalan. Yung sweet pa kayo sa isa't isa, pero pagtagal, sour na siya sa'yo. Maghahanap na siya ng iba at baboy na ang turing sa'yo. Masakit, no? Ginisang ampalaya. Kayo, bitter yata kayo eh. Healthy to, di ba? Pero ang mahirap ay kapag hinahanapan ka ng mali sa maliliit na bagay. Yung ginigisa ka sa mga pagkukulang mo. Nagiging bitter na kayo sa isa't isa. Pero ang pinakamahirap sa lahat ay ampalaya. Ampalayain siya. Wow. May hugot po, no? Asadong siopaw. Meron, bumoto. Okay. Di ba bilog yan? Tulad ng pagbilog ng ulo mo. Pinaniwala kang ikaw lang ang mahal niya, pero yung pala one of the many ka lang. Asadong-asado ka na ngang kayo till death do us part, pero sa kanya, bola-bola lang pala lahat. Siguro naririnig po natin yung mga hugot lines. Okay. Kapag narinig po natin yung mga hugot lines, ano pong naiisip natin? Heartache. Sinaktan ka. Di ba? Niloko ka. Pinaglaruan ka. At ito, binaliwala ka na. Kaya parang pakiramdam natin kapag ikaw ay nasaktan, tapos na. End na. At hindi mo na siya babalikan. Tama ba? Kapag sinaktan ka na, hindi mo na babalikan. Tama na, no? Kaya nga sa algebra, nagtataka po ako eh. Bakit palaging hinahanap, what is the value of x? X na nga eh. May value pa ba yun? Tapos hahanapin pa yung y. Mga kapatid, kaya po nagmamahal pa rin sa atin, He is still faithful. Kung tayo yung sinaktan, siguro sasabihin natin, pwede, patawarin kita ngayon. Susunod, hindi na. O pwede, sige, hanggang 2, hanggang 3, pero pag sobra na, wala na. Kaya nga po ngayon, laganap na po, nakapasa na po sa Congress itong ating bill ng diborsyo. Itataas na lang po sa Senate at magiging batas na po yan kapag hindi natin matututulan. It's sad because parang ang tingin natin, ang pag-ibig, walang forever. Tama po ba? Ang pag-ibig, walang forever. Pero po, kung titingnan natin yung image of the Sacred Heart, there is forever. Bakit? Dahil po yung puso ng ating Panginoon, hindi lang po siya puso. It is not only a heart, it is a Sacred Heart. Banal na puso.
Ano ngayon ang special characteristic ng isang banal na puso? At paano tayo magkakaroon ng banal na puso? Yung po siguro yung tanong. Sasagutin ko po yan ng may 4 pong klase ng puso ang tao. I-memorize po natin ano yung 4 na klase ng puso ng isang Pilipino. Yung unang 3, wag nating gagayahin. Yung pang-4, yun po yung puso ng ating Panginoong Jesucristo. Una, dapat kung gusto nating maging sacred heart, hindi po tayo pusong mamon. Ano po yung una? Pusong mamon. Ano po yung pusong mamon? Madaling masaktan. Yung konting mga bagay lang, easily affected at magsasabi, not anymore, tama na. Ang ating Panginoong Jesucristo, despite being treated badly by the Jews and by His persecutors, babasahin po natin sa Luke 23, nakabayubay po siya sa krus. What did He say? Father, forgive them for they do not know what they are doing. In the same way, makita natin sa John 21 kung paano niya pinatawad si Pedro na nagkanulo sa kanya. Kung naisip ni Judas na magbalik loob sa kanya, probably he would have also forgiven him. Ang problema po sa atin, parang mabilis po tayong magkaroon ng ganyang pusong mamon. Mabilis po tayong masaktan at magdamdam. At pagkatapos magdamdam, eto na po yung paghihiwalay. Hindi ko alam kung totoo, pero there's a stereotype na ang mga babae raw mabilis magdamdam. Totoo po ba yun? Totoo po ba na ang babae mabilis magdamdam? Oo kasi minsan yung nanay ko, kapag minsan magsusumbong yan sa kapatid ko, hindi ko na raw siya mahal. Sabi ko, bakit? Kasi hindi mo na tinikman yung niluto niya. Parang kanya nagdadamdam ka agad. May kasabihan nga, ang babae mabilis kapag nasaktan, mabilis magdamdam. Meron po yung kasabihan eh. At darako na po ito sa paghihiwalay. Pwede pong pakiulit. Ang babae, pwedeng pakiulit. Ang babae, kapag nakipaghiwalay, nagdadamdam yan. Ang lalaki, kapag nakipaghiwalay, may iba na yan. Parang tama yata sabi ng iba. Pero po, no, if you come to meditate it, dapat po, wag pong pusong mamon, not a sensitive heart. Pangalawa, dapat hindi rin po pusong bato. Ano yung pangalawa? Pusong bato. A hardened heart. A hardened heart. Ang ating Panginoong Jesucristo, hindi po siya hardened heart. In fact, dahil po hindi siya hardened heart, kung makita po natin for example sa Mark 4 or sa John 6, naglalakad po siya, maraming mga sumusunod sa kanya, 5,000 people, at ano po ang ginawa niya? Nahabag po siya. Hindi niya maatim na hindi tulungan. Nandiyan sa John 11, si Lazaro namatay, hindi niya mapigil, siya po ay nagtangis at napaiyak. Ang ating Panginoong Jesucristo, hindi po siya pusong bato. Sana ganyan din po tayo, no? We are not too hardened. We are not too grumpy. Or kapag may nagkasala sa atin, humanda ka. Lintik lang ang walang ganti. But we should always look for a possibility. Open the doors always for reconciliation. Dahil ang ating Panginoon, for example, in Luke 15, would use the image of a prodigal son and a prodigal father. Ibig pong sabihin ng prodigal, wagas. Wagas ang anak sa pagwaldas,
pero wagas din naman ang Ama sa pagpapatawad. Hindi pusong bato ang ating Panginoon. Pangatlo, hindi dapat pusong mamon, hindi dapat pusong bato, at hindi rin dapat puso ng saging. Alam niyo po ang puso ng saging? Nandiyan po yung puno, nasaan ang puso ng saging? Nasa labas, kitang-kita. Marami po sa atin masyadong show off, masyadong mapapel. Ngayon nga, meron na ngang Apple bill, anti-Apple bill, hindi po ba? Kaya lang, kahit meron po tayong ganyang batas, nakita nyo naman sa ating mga lansangan kung paano nakalagay po yung mga tarpaulins ng mga politicians. Kahit nga po ikay at kapag hindi nabanggit ang pangalan, magtatampo kay Father. Sasabihin, nagbayad naman ako? Bakit hindi binanggit ang pangalan ko? Sana po hindi po tayo ganyan na show off. Dahil kapag ikaw ay isang katulad ng ating Panginoong Jesucristo, Jesus lived a private life for 30 years. Alam niyo po bang nangyari kay Kristo for the past 30 years bago po siya mag-public life? Nasaan po si Kristo? Nakatago. Nasaan po siya? Hindi po natin alam. Bakit? Kasi lumaki siya sa farm. Hindi pala sa farm. Sa Nazareth. Oo, sa Nazareth. Nadulas tuloy ako. Lumaki po siya sa Nazareth in secret. Wala nakakaalam. Pero bakit mayroong parang puso ng saging sa atin na kinakailangan all the goodness you have performed should be recognized? Wala po tayong pinagkaiba sa mga Pariseyo kung ganun. Dapat po hindi po tayo puso ng saging. Kung hindi dapat tayo pusong mamon, pusong bato, at puso ng saging, ano po tayo dapat? Tayo po ay pusong sugatan. Ano po yung dapat tayo? Pusong sugatan. A wounded heart. If you will see the image of the Sacred Heart of Jesus, nakita po natin, may naka-corona po yan, no? Nag-aapoy. At angkop sa ating tema po ngayon, tuloy-tuloy lang po yung pagnimisyon ng ating Panginoong Jesucristo. Kahit nahirapan, kahit that would entail that He will be suffering, be crucified, and be betrayed by His beloved disciples. Ganun po ang magmahal ang isang tao. At siguro ganyan din po siguro kung gusto nating maging katulad, kawangis ng puso ni Jesus, kailangan magirin po tayong pusong sugatan, handang mag-alay. Masusukat po natin yan sa mga maliliit na mga bagay. Hindi naman siguro kinakailangan malaki. Sa maliliit na bagay, pwede po nating masukat yan. Halimbawa, ako po ay, pareho po kami ng pinag-aralan ni Father Randy. Napapasalamat po ako at ako'y in-invite niya. Nag-aral po kami sa Biblicum sa Roma. Yan. Nung taon pong 2006, ako po ay lumipad papuntang, 2009 ako po ay pumunta papuntang Roma. Ngayon po, the day before, bago po ako umalis, alam niyo po ang ginawa ko, ni-ready ko po yung aking maleta. Nakahanda na po. Alam niyo naman, minsan OC rin po ako, no? Talagang nakaayos, nakatiklop, at talagang tamang-tama yung sukat. Tapos nakahanda na rin po yung polong isusuot ko. Ihinanger ko na yung polo kong green. Kaya lang, napansin ko sa polo kong green na isusuot sana, natanggal yung botones. Kaya sinabihan ko yung nanay ko. Sabi ko, Nanay, marami pa akong pupuntahan ngayon, asikasuhin. Baka pwedeng pakitahi yung botones nitong polo ko. Sabi niya, wala problema, anak. Umalis po ako nung araw na yon, may mga despedida pa at mga paalam, may mga ginawa pa. Pagbalik ko ng gabi,
The night bago ako lumipad papuntang Roma, pag-uwi ko po doon sa bahay namin, nagulat ako kasi lahat ng gamit ko nando doon sa kama. Tinagalit ako. Sabi ko, sino may gawa nito? Hindi mo ba alam, nakaayos na yan para sa flight ko bukas, ready na. Nahiya pa yung nanay ko eh. Sabi, Father ang tawag niya sa akin. Ako, di napagalitan ko siya. Nasermonan ko yung nanay ko. Sabi ko, uli, huwag kang makikialam ng gamit ng iba. Hindi porket nanay ka pwede mo nang galawin lahat. Hindi nakatikim siya ng sermon. Ganun yata pag tumatanda na, kayo naman na napapagalitan. Pagkatapos, para po siyang basang sisiw, nung huli sinabi niya, anak, sorry, pasensya na. Kasi, nung sinabihan mo kung tanggal yung botones ng polo mo, sinulsiyan ko, tinahi ko, naisip ko, 4 na taong ka sa Roma, 4 na taong kang hindi uuwi, at 4 na taong kang walang nanay na magtatahi ng mga botones ng damit mo. Kaya ang ginawa ko, lahat ng damit mo sa bag, dinoble ko yung tahi ng botones. Para siguradong sa 4 years, walang malalaglag. Alam niyo po, nung marinig ko po yun, ako po ay parang nabuhusan ng malamig na tubig. Naisip ko, ganito pala magmahal ang ina. Ganito pala magmahal ang Panginoon. Yung maliit na bagay, bibigyan ng importansya in support of your mission. Mga kapatid, sana nagsimula po tayo sa mga hugot lines. Sana yung anong mga dinadama po nating sakit, hindi naman sila sabi kung magi po tayong masokista, natanggapin na lang po yung sakit na ito. Ialay po natin ito sa ating mga mahal sa buhay, ialay sa misyon, at ialay sa igaganda ng simbahan. At kapag meron po tayong ganyang isang pusong sugatan na handang magsakripisyo, we are imitating the Sacred Heart of Jesus na isang pusong sugatan. Muli, sana ang mga puso po natin na hindi pusong mamon, na sensitive at mabilis masaktan, hindi po pusong bato na walang awa, hindi rin po puso ng saging na pakitang tao, kung hindi pusong sugatan, handang magbigay ng lahat tulad ng pag-aalay ng Panginoon ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan.